Okay. Magandang araw po, si Master Kirk po ulit. And then pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-interesting na topic sa photography, which is bending of light, no? Yung reflection, refraction, tsaka diffraction. Now, isa to sa pinaka-paborito din na lumalabas sa board exam, yung pagkakaiba ng tatlo. No? So, please watch and makinig. So that mas madali sa inyong ma-analyze yung mga tanong. At saka maintindihan nyo lalo yung bending of light. Okay. Now, before tayo magsisimula doon sa bending of light, takil muna natin, ano yung light? No? Ano yung light? Light is an electromagnetic radiant energy. Enerhiya siya kasi as the sun, yung sun natin continuously burn, nagbibigay siya ng liwanag sa atin that we can use as a form of energy. No? Now, electromagnetic radiant or electromagnetic siya kasi nga, though light in our eyes, relatively nagta-travel in straight line, pero kung titingnan natin in a minute or sa pinakamaliit na perspektibo, nagta-travel po siya into wave motion. No? So, yun ang light po. And light is so fast, around approximately 300,000 km per second or around 300 million meters per second. So, ganun siya kabilis. Now, according to Einstein, walang mas mabilis kaysa light po. But though light will travel perspectively in a straight line, no, sometimes nagbe-bend siya. It is because of matter na nadaanan niya or nasagasaan niya or nakaharap niya. So, even ang stars na nakikita natin sa kalangitan natin ay hindi po directly nagta-travel yan into straight motion, no? Or straight way rather. No, according to physics, nagta-travel po yung light niyan depende doon sa gravitational force in every matter or sa massive na mga bagay na nadadaanan niya sa space. Now, for the forensic side, yung light is napaka-importante. Siyempre, in photography, that is the most important element of photography in the sense that light is the main factor why meron tayong photography. From the word photography, no? So, yung light na yan ay napaka-importante kasi yan yung elemento kung bakit may photography tayo. Photography derived from the word pos or photos and graphia. Yung graphia is to write. Yung pos or photos, it is a Greek word which means light. So, meron tayong dalawang word doon that pwede natin ipag-connect. Literally, ang photography is to write with the light. Without the light, it is very impossible na magkaroon ka ng photography. And by the way, meron tayong tinatawag na invisible light at saka visible light, which is pwede natin i-discuss yan sa susunod na mga topic natin. But for now, bending of light muna tayo. Kuha. So, meron po tayong tatlong bending of light. Ano ba yung tatlong bending of light? First po is yung reflection. Ang reflection is a deflection of it is a deflection or bouncing back of a light when it hits a surface. Usually, nangyayari to kung matatamaan niya yung surface na hindi nag-a-allow na yung light mag-pass through or yung tinatawag nating opaque. Now, opaque materials or yung opaque na mga surfaces does not allow the light to pass through. Therefore, ang mangyayari dun sa light kasi hindi siya makakatagos doon, some of it is magkakaroon ng deflection or bouncing. Ang tawag po nun ay reflection, no? So, again, kung titingnan natin, ayan, this is makikita nyo, an opaque, no? Light, and then this is an incident ray. Ang tawag po sa source light, o yung pinanggalingan ng na light ay incident light or incident ray. Tapos tumama siya dito naman sa opaque at reflecting surface
na ngayon magre-reflect siya ngayon. Ang tawag po niyan ay reflected rays or reflected light. Nakuha. So, this is the source light, tumama, and then nag-bounce. Ang tawag po nun ay reflection. No? Kasi nga hindi, ito na bagay ay hindi nag-aalaw ng light na mag-pass through. So, yun po yung reflection. Yung pangalawa naman po, yung tinatawag natin na refraction. Yung refraction is bending of light, pero tumagos. No? The material allows the light to pass through. No? Yung medium na yan, nag-allow ng yung light na mag-pass through so that makikita mo na magbe-bend siya in the sense that hindi siya magba-bounce back, hindi siya magre-reflect kasi inallow nung bagay or yung materials or nung medium na mag-pass through yung light. So for example, yung baso kung makikita nyo, di ba? Okay, ano nangyari dun sa straw? Nagkaroon ng tinatawag natin na obliteration or nagkakaroon ng pag-iba ng imahe, no? Doon distortion doon sa image ng straw kasi nga yung light na yun ay na-bend because the glass which merong water created a bending of light pero nagkaroon siya ng paglihis ng light na yan na nagre-resulta doon sa pagka-distort ng image. So kung makikita nyo, this is yung incident ray or incident light. Ito yung nanggaling yung, or dito yung source of light. Tapos ito yung material. Ang nangyayari, naglihis siya, inalaw niya na mag-pass through yung light, pero naglihis siya. So, yan po yung nangyayari sa straw, kung makikita nyo, kasi yung light na yan, ay nag-iba ng direksyon. For example, kung titingin ka sa aquarium, malaki yung fish, pero kung lalapitan mo naman, ay liliit yung fish naman, yung titingnan mo doon sa pinaka-original talaga niya. Why? Because the light, no, nagkaroon siya ng distortion dun sa original image nung bagay kasi because of the refraction, the bending of light. Even kung pupunta ka sa mga dagat or sapa, kung makikita mo yung fish, kahit anong bato mo doon, hindi mo yun matatamaan kasi iba yung position ng fish sa nakikita mo at ang original talaga at yung totoo talagang posisyon ng fish na nasa dagat or nasa sapa. Yung nakikita mo ay hindi yan totoo ang posisyon ng fish. It is just the result of refraction. Kaya kung alam mo kung paano nag-bend yung light, matatamaan mo. Especially, are you familiar with the kingfisher? Yung kingfisher, nakikita niya yung fish. Pero bakit the moment mag-dive siya, makukuha niya yung fish? Kasi yung eyes niya ay re-resulta doon sa pag-a-adjust ng light nung refracted na ginawa ng water, no? So yun, so that would be refraction. Again, refraction ay binibend niya ang light, inaalaw niya to pass through, pero nabibend yung light. So yun yung refraction. Ang last naman ay ang diffraction. Ang diffraction naman ay bending of light no hindi siya nag-bounce, hindi rin siya tumagos, but bagkus natatamaan niya yung mga sharp edges ng mga bagay. So pag once tumama siya, nagkakaroon siya ng diffracted light or bending of light. For example, this is an incident light. Now tumama siya, nakuha doon sa sharp object edge na yan. Ang nangyayari is merong reflection which is the some sort of light na naglihis pero meron ding mga light na tumiwalag such as mga colors. Ang tawag po nun ay diffractive spectrum. Kaya sometimes nakakakita tayo ng mga rainbow, ng mga kulay doon sa mga bagay na natatamaan ng light na yan kasi hindi lang siya nag-bounce, hindi lang siya tumagos, bagkos pinaghihiwalay niya yung light, which is alam naman natin yung light composed of several colors, which is di-discuss din natin yan sa susunod natin na
discussion, no? So, are you familiar with diamond? Diamond is nagpo-produce ng kulay kasi doon sa loob marami siyang edges, and because of that edges, it will produce so many colors, which is the result of diffraction. So again, ibabalik ko yung bending of light, yung reflection, which is ang bouncing of light when it hits the surface. Bakit? In the sense that ang reflection po ay tawag nito ay product ng opaque at reflecting surface, no? While yung refraction naman ay pinatagos, nag-bend yung light kasi pinatagos niya. Kaya nga lang, nag-bend yung light. Kaya some of it, nagkakaroon ng distortion doon sa image. And lastly, yung diffraction is hinihiwalay niya yung light because tumama siya doon sa sharp edge of an opaque, no, na mga bagay. So, ayan po yung tatlo pong bending of light na which is palaging lumalabas sa board exam. Yung reflection, bouncing of light. Yung refraction, bending of light when it pass through a medium. At yung diffraction, it is a bending of light when it hits a sharp or opaque object, which regularly, casually rather, nagpo-produce ng mga kulay. So I hope naintindihan nyo po. This is Master Kirk and maraming salamat po. Abangan nyo po yung ibang videos ko doon sa forensic po. Naway maliwanagan kayo. Maraming salamat po.